Greetings mga migs, welcome back sa Boy na Salita TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba gumagana ang Buddhist amulet. Kung ano ang pamamaraan para gumana ito. So disclaimer mga migs, ang mga information na ibabahagi ko ay base lamang sa mga suppliers ng amulet na pinagtanungan ko. Ang mga amulet na yon ay sharing mismo pinopost ko dito sa mga Sokmeds account ko. Maraming nagtataka kasi may Buddhist amulet na sila, leklay man yan, prasumdi man yan o ano pa man, pero parang wala silang nararamdaman na pagbabago sa kanilang buhay o wala silang nararamdaman na energy. So explain natin yan dito mga migs. Ang Buddhist amulet po, for example, yung bless ng isang monk or ng Ajahn na legit. Ang nagpapagana po sa Buddhist amulet ay ang tinatawag na merit o positive karma. So ito yung energy na nakukuha mo sa tuwing ikaw ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa. So hindi ito tulad ng Pinoy occult na mga orasyon na ipapakain mo doon sa medalyon. Kasi parang ginigisa ka lang noon sa sarili mong mantika. Kasi energy mo yon na pinapakain mo doon sa Infinito Diyos. Tapos yung Infinito Diyos, pupudiran ka. At hindi naman sa lahat ng panahon, ikaw ang pupudiran o pipiliin yan. Dahil truth form lang naman yan. O isa siyang egregore. So panoorin yung video natin about egregore para maintindihan nyo. So paano nakakalikom ng pondo na tinatawag na merit? So sa pamamagitan ng pagiging generous o mapagbigay sa kapwa. Pangalawa, pagiging tapat sa kapwa, paggawa ng mabuti na may katapatan. At pangatlo, yung pagdarasal o pag-chant ng kata para makakonekta sa higher realm o sa mas mataas na dimensyon kung nasaan yung mga deva, arahants o mismong dimension kung nasaan si Buddha. Ang legit po na Buddhist amulet ay kinukonsagrahan ng isang monghe o Ajahn sa pamamagitan ng meditation at chanting. Hindi para lagyan ito ng spells, kundi yun ay i-connecta sa triple gem. So, ano yung triple gem? Yan yung Buddha, Dharma, Sangha. So ang Buddha is the enlightenment, yung Dharma is yung teaching, yung Sangha is yung community of the Buddhist practitioners. Kasali na doon yung mga deva at mga arahants na nasa ibang dimension na, nasa mas mataas na dimensyon. Kumbaga, kinokonekta niya sa mas mataas na frequency, sa unlimited source of energy. Hindi tulad ng Pinoy occult na binubuhay o pinapasapian ng espiritu at yun yung pakakainin mo. In-exorcise yung espiritu na yun, diniscommunion yun, wala na. Which is pangit ang mga ganyang amulet. Dapat yung amulet nyo konektado sa source. Explain natin yung mga sacramentals next video, yung mga St. Benedict medal, kung saan nyo nakakonect, kung bakit hindi yun kailangan ng usal. Ang pag-consagra po or pag-meditate sa isang amulet na gawa ng isang monk ay tumatagal niya ng ilang buwan, minsan pa nga taon. Kasi may sinusunod silang araw, petsa, at kung saan yung may malakas na energy na may impluensya ng buwan para makakonekta sa higher realm. Kasi parang ano yan SIM card. Yung amulet nyo parang SIM card. Nire-register yan doon sa taas, sa langit kung nasaan yung mga gods. So kung napaisip kayo, nakakonekta na pala yung sa taas, bakit kailangan pa ng merit? Bakit kailangan pa ng pondo sa sarili ko? Kaya nga nag-anting-anting ako o nag-Buddhist amulet ako. Ganito po yan mga migs. Yung merit mo, yung sarili mong pondo, yun yung parang switch. Tulad ng baterya mga migs, tulad ng sasakyan. Pag lobat yung baterya, hindi mo mapapaandar yung sasakyan. So kapag malakas yung merit mo, napapaandar mo yung bawat galing. Tulad ng cellphone, kung may data ka na pang Facebook lang din ang mapapaandar mo na app.
Kung wala kang data, so hanggang messenger ka lang. Hindi ka makaka-view ng pictures. Pero kung mas malakas yung data mo, mas malakas yung pondo mo, mas malaki yung pondo mo, so pwede ka manood ng videos, mga reels. Parang ganun lang din yan mga mix. Nalilimitahan yan dahil sa sarili mo ring merit. Baka wala kang pondo na positive karma, puro negative karma. So isa pa sa mga factors na mix sa pagliligtas sa inyo ng Buddhist amulet ay the law of resonance. Tulad ng sabi ko kanina, na yung load nyo o yung pondo nyo, yung merit nyo, ay kayang magpaandar ng iba't ibang apps. So kayang magpaandar ng iba't ibang galing. Sabihin natin na what if ang pondo nyo ay hanggang para iliwas ka lang sa malubhang sakit. So yung pondo nyo hindi sapat para hindi paputukin yung baril. So hindi mo ma-access yung app na yun. Hindi mo ma-access yung ability na yun. It's because yung merit na meron ka, hindi sapat. Pero kung meron kang sapat na pondo mga mix, amplifier din ang Buddhist amulet. For example, ganito. Yung pondo mo, meron kang sapat na pondo para iligtas ka mula sa disgrasya sa pagsakay ng bisikleta. Pero, nakakonect ka sa iyong Buddhist amulet. So, yung pondo mo is na-amplify o napapataas yung frequency mo. So, instead ng bisikleta, ililigtas ka na niyan sa disgrasya kahit pa ikaw nakasakay sa motor. At hindi lang yan mga mix ha. Sa swerte din yan mga mix. Ganito, example ako. Nagmumotor ako kasi mahilig ako mang rides eh. Nagkataon na nasira yung makina. So napaisip ako, ang malas naman. Baka 1 kilometro o 10 kilometro ang itutulak ko para mapaayos ang motor. Pero dahil sa merit mga mix na meron tayo, at dahil sa pag-amplify ng Buddhist amulet mga mix, so may nagturo sa akin isang tao, boss, may shop dyan, no? Mga 10 hakbang lang. Hindi ka na pupunta ng malayo. So, ganun mga mix, yung pagkakataon. So, instead na pahihirapan ka ng universe na may kasalanan ito sa past life nito, patulakin natin to ng motor ng 10 kilometro. Pero may merit ka, may na-accumulate ka na good karma sa kasalukuyan. Tapos may amulet ka pa. So, tinataon na nasira yung motor kung saan malapit lang yung shop. So, walking distance lang, mga 10 hakbang lang, nandoon na ako sa shop. Tapos, wala lang 30 minutes, na ayos na siya. Pinalitan na yung connection ng spark plug. Ganun mga mix. Pero kung wala ka na-accumulate na positive karma, wala ka na-accumulate na merit, puro negative energy na sa katawan mo, so maaaring mas malala pa na sira yung nangyari sa motor. Meron tayo example ng mix, isang babae. Sumakay siya sa kotse, na-disgrasya, patay lahat ng kasama niya, siya lang yung buhay. Nagkataon yung babae na yon ay matulungin sa kapwa. Nagbibigay yon ng walang kapalit. So parang nagdo-donate siya o tumutulong siya sa kapwa tapos kinakalimutan na niya. Hindi tulad ng iba na tumutulong ka tapos pagdating ng panahon susumbatan mo, tinulungan kita. Bakit ka pa tumulong? Susumbat ka rin pala. So ang totoong pagtulong, tulungan mo ng bukal sa puso tapos kalimutan mo na. So yung babaeng yun ng amigs, yung mga kasama niya patay lahat. Yung sasakyan, grabe yung yupi. Pero siya na, ipit siya sa ilalim pero galos lang at mga pasa. Walang bali. So, niligtas siya ng kanyang merit o ng pondo niya na positive energy o positive karma. Dahil sa paggawa na niyang mabuti, naging matapat siya sa kapwa, naging matulungin siya sa kapwa, at palagi siyang nagdarasal. So, mas malaki ang pondo, mas malawak ang sakop ng defense ng amulet mo. So, kung konti lang ang pondo na merit ng babaeng yon, maaaring siguro na mabuhay siya, pero baldado siya. Pero, malawak yung pondo niya, so galos at pasa lang ang kanyang natamo. So, sa disgrasya lang ba nagagamit ang Buddhist amulet? Pag marami kang pondo, yung merit na na-accumulate mo through generosity sa pagtulong sa kapwa, ay nagbubunga yon ng comfort in life or luxury. So, parang bank account yun na deposit sa espiritu mo. Pero,
Kung parati mong inuubos yung pondo mo sa mga walang kwentang bagay, mahilig kang magpaparil, mahilig kang gumawa ng mga stunts na ikakadisgrasya mo, o kahit hindi ka naman manggagamot, pumapapel ka, manggamot, so nagagamit yung pondo mo doon. Instead na yung pondo mo ay magagamit sa pagmagnet ng pagkakataon o opportunity sa buhay na umangkat yung estado mo ng pamumuhay. Pagdating sa Pinoy occult naman ng mga agimat, mga anting-anting, iba kasi yung konsepto nila. Yung nagpapagana doon ay elemento, o yung egregor na infinito Diyos. Kumbaga, hindi siya unlimited source. Limited source lang siya. Kaya nga sa gumagamit ng mga Pinoy occult na amulets, bihira lang yung mga yumayaman. Yung marunong lang magpaikot ng pera mula sa mga donasyon o sa bayad ng panggagamot. At saka yung tao na ang numerology chart niya, yung source of property niya ay galing sa ibang tao o sa mga donasyon. So, tignan nyo rin yung numerology chart nyo kung bagay ba kayong maging manggagamot. So, maliban sa na-accumulate mo na good karma para sa pagdepensa o sa pagkuha ng swerte, yung na-accumulate mo na merit is yun din yung sumasalo dahil sa past life karma mo, dahil sa kasalanan mo noong nakaraang buhay. Kaya minsan yung tao may malaking kasalanan sa past life, may malaking karmic debt, kahit pa nag-amulet, hindi masyadong nararamdaman yung kasaganahan. It's because yung pondo na accumulate nila ay kulang pa para i-ignite yung Buddhist amulet. Yung na-accumulate na merit nila ay sakto lang para saluhin yung paniningil ng universe sa iyong past life karma. For example, ganito. Isang basong tubig, ito sa kamay, kunwari asin. Pag inilagay ko ito sa isang basong tubig, ganito karami, sabihin natin itong isang basong tubig, yun lang ang merit mo. So, ano mangyayari? Alat siya. Pero kung ang merit mo, na-accumulate mo na positive karma sa paggawa ng mabuti sa kasalukuyan ay marami, tulad ng 1 gram, lalagyan ko yan ng isang dakot ng asin. So, dami na nasa palad ko, lalagay ko doon sa 1 gram. So, sobrang alat ba o hindi? Diba? Hindi mo masyadong mapifeel yung alat. It's because may ginawa kang mabuti, may na-accumulate ka na good karma. So, ganun din ang konsepto. Ginantihan ka na ng universe o siningil ka ng universe past life karma mo, pero hindi mo masyadong feel. It's because may good karma ka. So, nakabayad ka na sa past life karma mo, at the same time, hindi masyadong mahirap yung dinanas mo sa lifetime na ito. Kaya nga, mga mix, lagi ko sinasabi na huwag kayong usal ng hindi nyo naiintindihan. Dapat, gumawa kayo ng kabutihan sa kapwa nyo kahit sa mga simpleng bagay lang. Pagdasal nyo ang kapwa nyo, hindi kaya tulungan nyo, anong tulong na may bibigyan nyo, pero ingat lang din kasi may mga abusado din na ayaw tulungan yung mga sarili nila. Pero pag nakamit kayo ng tao na handang tulungan yung mga sarili nila at sa tingin nyo may kapasidad kayo na tumulong, gawin nyo kasi may good karma yan. At isa pa sa mga good karma na pwede nyong ma-accumulate is pagbibigay ng mga pagkain sa mga matatanda, yung mga nagpapalimos, yung matatanda. Pero yung mga badyaw na mga bata pa, na mga malalakas pang katawan, ayaw lang magtrabaho kasi gusto magmalimos, wag yun kasi bad karma yun. Tinuturuan nyo sila na maging tamad. So, pagdating naman sa karamdaman mga mix, so sabi ng iba, may amulet ka naman na Buddhist, ba't ka sinipon, ba't ka inubo? Alam mo mga mix, nagkakasakit ka pa rin. It's because, gaya ang sabi ko sa example, so, isang basong tubig, nilagyan din ng isang basong asin. So, maalat. Pero pag 1 gram ng tubig yung merit mo, lagyan ng isang basong asin, so hindi mo masyadong ramdam. So, instead na magka-cancer ka o magkasakit ka ng maluba, so, sipon, ubo lang o trangkaso lang yung natamo mo. Kasi pagbabayaran mo pa rin yung past life karma mo, wala kang exemption. Pero, hindi na masyadong harsh yung binayad mo. Hindi na masyadong malala na sakit. So, pag may nagsabi na, yung agimat ko, hindi ako nagkakasakit kahit kailan. Ibig sabihin nun, ganun sa masamang elemento. Nakikialam yun sa karma mo. At nakialam siya sa karma mo, ibig sabihin nun, pag natsugi ka,
pagbabayaran yun ng kaluluwa mo, pagsisilbihan mo yun, kasi walang libre kahit sa dimension mga mix. Safe gamitin ang Buddhist amulet kasi amplifier lang siya. Merit mo pa rin yung nagpapagana sa kanya o nagsiswitch sa kanya. Kumbaga parang ano lang napapayungan ka lang ng triple gem o yung mga spirits na nasa taas na dimension. Kumbaga pinapataas lang niya yung frequency mo. Hindi sila nakikialam sa karma mo. Nakakasakit ka pa rin, nadidisgrasya ka pa rin, pero hindi maluba at hindi grabe na disgrasya. So sa susunod na video mga mix, pag-usapan natin yung papaswerte naman na amulet. Kung anong kinalaman nito sa merit at sa past life karma. So para sigurado mga mix na ang inyong mga amulet ay nakakonekta talaga sa triple gem o sa higher dimension, ay dapat galing siya sa legit na source, legit na monk, legit na ajat, tulad ng mga prasumdi natin na may serial number galing sa temple, kunpen natin na may serial number. Ganun mga mix. Pag hindi gumana yung amulet, ibig sabihin nun, kulang ka sa pondo, or pangalawa, hindi legit yung napagkunan mo ng amulet.